Yes, hello mga kailian! Nandito na naman po tayo upang makapanayam ang isa sa mga konsehal ng Alaminos City. Walang iba, kundi ang Neophyte Councilor ng lungsod, si Councilor Kelvin Teos O. Humilde. So, pasok na po tayo. Hello, good morning, Councilor! Yes, thank you. Ayan. Ang batang-batang Councilor ng Alaminos. So, kamusta, Councilor? Ayan, ready na ka ba tayo? It's, Sobrang kabado. Hindi ko alam kung anong mga questions mo. Hindi naman halata, Consi, ano? Mhm. Okay, so, Councilor, kumusta po kayo bilang isang neophyte na Councilor ng lungsod? Neophyte, baguhan. Siyempre, may mga bagay na hindi tayo sanay, pero at the same time, nakaka-adapt naman yung likod Ayan. sa mga nangyayari, Mhm. kung paano ang talagang trabaho na isang mambabatas. At the same time, mambabatas ka and public servant ka rin Mhm. sa ating mga citizens dito sa ating lungsod. Yes. So, kayo po ang minority floor leader ngayon. Ano bang tungkulin ng isang minority floor leader? Ang tungkulin po ng isang minority floor leader is to represent the minority. During elections, syempre may mga parties Yes. na tutunggali. Mhm. Hindi ko sasabihin naglalaban-laban dahil medyo aggressive yung ganung term. Yeah. Sabihin na lang natin tutunggali Mhm. sa mga positions na dapat na mga hinahangad nilang positions. And doon po ako nakapasok po ako as minority dahil ako lang po ang nag-iisang nakapasok sa aming partido. Mhm. And ang function po nito is to represent the minority and para ma-check po ang flow ng sanggunian Mhm. at para maging boses po ng ating mga kababayan. Yes. And kung nakikita naman natin na para sa ikabubuti ng mga kababayan natin, eh siyempre, susuporta po tayo sa kung anong mangyaring maganda. Iyon. So, bago kayo naging konsihal, may mga nahawakan po kayong tungkulin. So, ano po yung mga tungkulin nyo? Yes, naging president po ako ng isang non-government organization. Yun yung JCI International. Mhm. Ang chapter po natin dito sa ating lugar ay yung JCI 100 Islands. Yun po ang hinawakan ko last 2021. Mhm. After ko pong pangalawang takbo ko na po kasi ito. So nung 2021 po ako po ang presidente ng JCI 100 Islands. Okay. And naging executive assistant din ako ng ating former board member, Orange Humilde Versosa. So doon po ako medyo mas nahasa kung paano po ang trabaho ng isang public servant, kung paano na tayo makitungo sa mga tao. Hindi lang po mga taga-Alaminos yung mga nakakaharap natin noon, kundi mga kababayan natin district-wide. Yes. So, sa inyo pong palagay, Councilor, malaking factor ba ang pagkakaroon ng political bloodline sa inyong pamilya upang magampanan po ninyo ang inyong tungkulin? Yung term po na political bloodline, dahil nga po nakaabot na sa akin, na apo, so parang naging political bloodline na. Pero but then, let's say public servants po Mhm. ang pamilya namin. So nagsimula po sa lolo ko, sinimulan niya na former mayor, nagsilbing former mayor dito sa ating lungsod. Mhm. Hindi pa lungsod ang Alaminos doon nung term niya. Mhm. And then nasundan po ni Uncle Bosyong, and then so on kay Ate Orange, and then hanggang sa akin po. So parang naging bloodline na, and then hindi po natin pwedeng ibaliwala yung public service. Dahil yun naman po talaga ang punot dulo kung paano po kami naging public servants. Yes po. So, kayo po ang anak ni late Attorney Sagani, Yes. na kapatid po ni late Vice Mayor Chofilo Humilde. Tama po, sir? Yes, tama po.
So, pwede po ba ninyong bigyan ng pasulyap ang ating mga kailian kung paano po ba kayo pinalaki at hinubog bilang isang public servant? Dito na ako magkikwento. Paano ba hinubog? So, hindi naman talaga ako hinubog talaga. So, yung gawain ng pamilya is makikita mo rin man yan, may influence ka, ma-adapt mo kung paano nyo ginagawa yung mga ganitong trabaho, paano nyo sinasabay yung pamilya sa pagbibigay ng tulong, may malasakit sa ating mga kababayan. So, nasanay na lang po. Nasanay na lang po tayo na ganun ganun yung trabaho ng isang public servant. So, paano ako nahubog? Parang sinanay ako sa hirap. Hindi naman sa pagmamalaki, though hindi halata sa katawan ko. Kung ano yung trabaho ng mahirap, pinasubok sa akin, pinagawa sa akin ng magulang ko. Kung saan, kung anong ipag-utos nila, ipagawa nila, ginagawa ko. And then, na-realize ko na habang tumatagal, ito pala yung public service. Kahit na hindi ka nasa posisyon, pwede kang magsilbi sa iyong mga kababayan. Ganun. So, ngayon naman po, Counselor, ano po ang mga aktibidad na inyong isinusulong o sinusuportahan po? Yes. Ngayon po, as of now, ako po ang minority floor leader and members po ako ng lahat ng committees po dito po sa ating lungsod. And meron po kaming wina-workout na code. Yun po yung tinatawag na mental health code. Piniprepare ko pa lang po. Kapag tapos po nung very soon, dinadraft pa lang po yung mga ordinance, yung buong code po. So, more on kabataan and sa ating mga senior citizens, pinapahalagan ko po sila. Kung ano man po yung mga ordinance na pinapasa namin, kabilang po ako doon dahil member po ako ng mga committees. At isa rin po ako sa mga signatories ng mga ordinance dito po sa ating lungsod. So, lahat po ng mga ordinance na kung ano man po yung mga kabisado nila ngayon na pinapatupad ay kabilang po ako doon. Kasama po ang inyong lingkod na sumusuporta para po sa inyo. Very active din kayo sa pagsuporta sa mga activities ng kabataan, ano sir? Yes. Particularly sports? Sports, siyempre yun lagi yung kanilang project. Yun din yung susuportahan natin. Kung meron pa silang ibang maisip na magandang project, tuloy pa rin yung support natin sa atin. Yes po. So, ano po ang inyong nais na maitatak naman po sa puso ng ating mga viewers, lalo na sa mga mamamayan po ng Alaminos? Ang gusto ko lang may tatak sa kanila, bilang isang nasa serbisyo publiko, ako po ay buong pusong tutulong sa lahat po ng lalapit sa ating opisina at sa inyong lingkod. Kung yung iba nga po nagpupunta pa sa bahay namin, hindi po sila napapahiya. Bukas po ang aming pintuan sa opisina at sa aming tahanan. Kung hindi lang po nila ako matimingan na nandoon, ay pasensya na po ng malaki. Pero po, lahat po ng ating makakaya ay bibigay ko dahil po binigyan niyo ako ng tungkulin para magsilbi sa inyong lahat. Ibabalik ko lang yung ibinigay din nilang tulong sa akin. No? So, ayan po ang tinig ng ating si Councilor Kelvin Feos Humilde ng Alaminos City. Yes. Mga kailian, maraming salamat po, Councilor. At sa mga kailian po natin, inyo pong nalaman ngayon ang mga activities ng ating konsihal, batang-batang konsihal ng Alaminos City. Thank you so much Thank po. you.